Si Jessa ay isang dalagang may kabigha-bighaning kagandahan na biniyayaan ng maamong muka at matamis ng ngiti. Siya ay lumaki sa isang maliit na baryo sa probinsya, kung saan ang simpleng pamumuhay at tahimik na kapaligiran ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Anak siya ng isang mangingisdang si Mang Lando at ng isang ina na si Aling Celia, na naglalako ng mga huli ng kanyang ama sa palengke. Sa kabila ng kanilang kahirapan, namumukod-tangi ang pamilya ni Jessa dahil sa kanilang matapat na pamumuhay. Ang mga taga-baryo ay palaging bumibili ng isda kay Aling Celia dahil sa kilala silang hindi nandadaya. Lumaki si Jessa na malapit sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ama na tinutulungan niya mag-ayos ng lambat tuwing umaga bago ito pumalaot. "Mama, may kailangan pa bang tulong?" tanong ni Jessa habang tinutulungan ng ina na mag-ayos ng isda sa bangkito. "Naku anak, ayos na to. Siguradihin mo na lang na malinis ang bahay bago ka magpahinga," sagot ni Aling Celia habang maingat na inaayos ang mga isdang ipagbibili. Sa kanilang baryo, hindi lingid sa kaalaman ng mga tao ang angking ganda ni Jessa. Bagaman hindi siya madalas lumalabas, madalas ay nagiging paksa siya ng usapan ng mga kalalakihan sa kanilang lugar. Subalit sa kabila ng mga papuri at paghanga kay Jessa, si Jessa ay nanatiling tahimik at mapagkumbaba. Mas pinipili niyang manatili sa kanilang tahanan, naglilinis, nagluluto at nag-aalaga sa kanilang munting hardin sa likod ng bahay. "Jessa, bakit hindi ka sumasama sa mga kababata mo sa bayan? Lagi ka nalang nandito sa bahay?" minsan tanong ni Mang Lando habang nakaupo sa bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Hawak ang kanyang lambat. "Mas gusto ko po rito, Tay. Gusto kong siguraduhin na maayos ang lahat dito sa bahay bago kayo bumalik galing sa pangingisda," sagot ni Jessa, sabay ngiti sa kanyang ama. "Napakabait mo talagang bata, Jessa. Pero tandaan mo, hindi masama ang maglibang paminsan-minsan," payo ng ama, na bagaman maligaya sa kasipagan ng kanyang anak ay nababahala rin na hindi nito nararanasang maging malaya gaya ng ibang kabataan. Si Jessa ay simpleng dalaga, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap at hangarin na balang araw ay maiahon ng kanyang pamilya sa kahirapan. Alam niya na hindi magiging madali iyon, lalo pat elementarya lamang ang kanyang natapos. Subalit hindi nawawala ang kanyang pag-asa kahit pa ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa pag-aalaga ng kanilang tahanan at pagtulong sa mga magulang. Sa bawat araw na dumadaan, si Jessa ay patuloy na bumubuo ng kanyang pangarap sa kanyang isipan. At bagaman hindi niya alam kung paano ito matutupad, naniniwala siyang darating nga araw na mabibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. "Balang araw, Tay. Ma, makakamit din natin ang pangarap na yan," bulong ni Jessa sa sarili habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw mula sa kanilang bintana. Dala ang isang pangako na hinding-hindi niya bibitawan. Sa kabila ng tahimik at payak na buhay ni Jessa, may isa siyang kaibigan na laging nagbibigay kulay at saya sa kanyang araw-araw, si Nicole, anak ng kanilang kapitbahay na lumipat sa kanilang bayan mula sa tribo ng mga Igorot. Si Nicole ay may kakaibang ganda na tila sinasalamin ng kalikasan. Maitim ang kanyang balat at kulot ang kanyang buhok, bagay na lalong nagpapatingkad sa kanyang pagkatao. Hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa kanyang pagiging masiyahin at palabiro. "Jessa, alam mo ba, may nakita akong bagong tindahan sa bayan," bungad ni Nicole isang hapon habang papasok sa bahay ni na Jessa, dala ang isang malaking ngiti at ilang kakanin. "Talaga? Ano na naman ang binili mo?" tanong ni Jessa, sabay tawa habang inaayos sa mga gamit sa mesa. "Eto, tingnan mo," sabay labas ni Nicole ng isang makulay na sombrero mula sa kanyang dala. "Hindi ba ang ganda? Sabi ko nga bagay ito sa'yo eh. Pero dahil alam kong hindi ka naman madalas lumabas, akin na lang muna," biro ni Nicole habang ipinapatong ang sombrero sa kanyang ulo. "Kau talaga, Nicole. Ewan ko ba kung bakit ang hilig mong bumili ng mga kung ano-ano," sagot ni Jessa, sabay iling ngunit may ngiting may halong inggit. "Pero bagay nga sa'yo. Alam mo, dapat minsan sumasama ka sa akin sa bayan. Ang dami mong hindi nakikita, Jessa. Saka,
Kailangan mo rin naman lumabas-labas paminsan-minsan. Sabi ni Nicole na parang nagtuturo habang kumakain ng dala niyang kakanin. Gusto ko nga sana, kaso alam mo naman si nanay at tatay, ayaw nila ako magliwaliw ng hindi importante. At saka mas mabuti na rin dito ako sa bahay para makatulong ako sa mga magulang ko. Paliwanag ni Jessa habang nagsusuklay ng kanyang buhok. Minsan lang naman, hindi naman palagi. Malay mo, masiyahan ka din pala sa labas. Marami ka ring matututunan sa mga nakikita mo sa paligid. Aning Nicole habang naglilipod ang mga mata sa paligid ng bahay ni Jessa. Tahimik lamang si Jessa. Iniisip ang mga sinasabi ng kaibigan. Minsan nga'y naiinggit siya kay Nicole na tila walang kapaguran sa pag-alam ng mga bagong bagay at pagkilala ng mga tao sa bayan. Ngunit sa kabilang banda, kontento na rin siya sa kanyang buhay. Simple, payapa at malapit sa kanyang pamilya. Nicole, salamat sa pagbisita mo palagi. Kahit papaano, nabibigyan ng kulay ang araw ko. Seryosong sabi ni Jessa habang nakatingin sa kaibigan. Ano ka ba? Wala yun. Kaya nga ako nandito para siguraduhin hindi ka nagiging bato rito sa bahay. Sagot ni Nicole sabay tawa ng malakas. Natatawa na rin si Jessa. Sa mga sandaling ito, nawawala ang lahat ng kanyang pangamba at kalungkutan. Si Nicole ang nagsisilbing kanyang koneksyon sa mundo sa labas ng kanilang tahanan at nagpapasalamat siya na may ganitong kaibigan siya. Basta Jessa, kapag napagod ka na maglinis dito sa bahay, sabihan mo lang ako. Nandito lang naman ako para samahan ka. Dagdag pa ni Nicole habang naglilikpit ng kanilang pinagkainan. Oo, salamat talaga Nicole. Muling sabi ni Jessa na may malalim na pasasalamat sa kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, muli niyang naisip ang kahalagahan ng pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat, hindi siya nag-iisa. Maaga-maaga pa lang ay naglilinis na si Jessa ng kanilang bahay nang marinig niya ang mga yabag ng kanyang ama sa labas. Tay, bakit ang aga niyo po? Tanong niya, hindi maitago ang pagkabigla sa kanyang boses. Ngumiti si Mang Lando habang bitbit ang dalawang lambat na halos bumibigay sa dami ng huli. Nak, nakarami ako ng huli ngayon. Talagang napakaswerte natin. Sagot ng kanyang ama, ipinamamalas ang tuwa sa kanyang muka. Napatingin si Jessa sa mga lambat na puno ng malalaking isda. Ang dami naman po nito, Tay. Talaga po napakaswerte natin ngayon. Oo nga anak, kaya nga napakasaya ko ngayon. Ani Mang Lando habang inilalapag ang mga lambat sa may pinto. Pagkatapos ay hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang 100 piso at iniabot ito kay Jessa. Ito anak, gamitin mo ito. Pumunta ka sa bayan at mag-enjoy ka naman. Hindi palagi may ganitong pagkakataon. Halos hindi makapaniwala si Jessa sa hawak niyang pera. Tay, totoo po ba to? Bibigyan niyo ako ng pera para magliwaliw? Tumango si Mang Lando na nakangiti. Oo anak, hindi laging ganito kasaya ang araw. Sulitin mo na habang nandyan. Agad na napuno ng saya si Jessa. Salamat po Tay, pupuntahan ko si Nicole. Yayayain ko siyang sumama. Sige anak, mag-ingat ka. Mag-enjoy ka na mabuti ha. Bili ni Mang Lando habang nakangiti at masayang pinagmamasdan ng kanyang anak na patakbo palabas ng bahay. Pagdating ni Jessa sa bahay ni Nicole, agad siyang kumatok na masigla. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto at lumabas si Nicole. May pagkainip ang ekspresyon sa muka. Jessa, anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Nicole, may good news ako. Halos pasigaw na sabi ni Jessa habang hinahabol ang kanyang hininga sa sobrang excitement. Binigyan ako ni tatay ng pera. Tara, pumunta tayo ngayon sa bayan. Nagulat si Nicole sa balita. Talaga? Aba, napakaswerte mo naman. Sige, tara na. Magbibihis lang ako. Habang naghihintay si Jessa sa labas, hindi niya mapigilang isipin ang mga bagay na maaari niya makita at maranasan sa bayan. Hindi madalas na bibigyan siya ng ganitong kalayaang makapunta sa bayan. Kaya naman hindi na niya magawang pigilan ang kanyang excitement na nararamdaman. Ilang sandali lang ay lumabas na si Nicole, handa na para sa kanilang lakad. Ready ka na ba, Jessa? Tanong ni Nicole habang tinatapik
ang balikat ni Jessa. Ready na! Sagot ni Jessa na may malapad ng ngiti. Tara na Nicole, hindi ko na kayang maghintay. Sa kanilang paglalakad papunta sa bayan, hindi mapigilan ni Jessa ang paglingon sa bawat kanto. Nagtataka at nagugulat sa dami ng tao at mga tindahan. Nicole, ang dami palang tindahan dito at ang dami ring mga tao. Oo naman, dito lahat nagpupunta para magtinda at mamili. Tara, titingnan natin lahat ng pwede nating makita. Tugon ni Nicole habang hawak ang kamay ni Jessa at hinihila ito papunta sa mas maraming tindahan. Habang naglalakad sila, si Jessa ay parang batang tuwan-tuwa sa dami ng bagong bagay na nakikita. May mga makukulay na palamuti, sari-saring pagkain at mga tindahan ng damit. Hindi niya mapigilang humanga sa lahat ng ito. Nicole, ngayon ko lang nakita ang ganito karaming bagay. Parang ang saya-saya dito sa bayan. Sabi ni Jessa, may halong pagtataka at tuwa sa kanyang boses. Ngumiti si Nicole. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na minsan kailangan mo ring lumabas. Ang dami mong mamimiss kung lagi ka lang sa bahay. Sa araw na iyon, hindi lamang bagong bagay ang natutunan ni Jessa, kundi pati na rin ang kahalagahan ng paglabas at pagdiskubre ng mundo sa labas ng kanilang tahanan. Ang bawat hakbang at bawat sandali ay parang isang bagong karanasan na kanyang iniimbak sa kanyang alaala. Masaya naglakad si Jessa at Nicole pabalik sa kanilang baryo. Dala ang mga alaala ng isang araw na puno ng kasiyahan at bagong karanasan. Sa kanilang paglalakad, hawak-hawak ni Jessa ang ilang munting bagay na binili niya sa bayan. Isang paris ng hikaw na kinang sa araw at isang maliit na panyo na pinilit niyang bilhin kahit kaunting pera na lang ang natitira sa kanya. Jessa, ang saya ng araw na to, di ba? Bungo din ni Nicole habang nilalampasan nila ang isang puno ng mangga. Ang dami nating nagawa. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay lahat ng mga binili ko. Ibinuka ni Nicole ang kanyang kamay upang ipakita ang mga bitbit na kung ano-anong maliliit na bagay. Mga kwintas, mga candy, at ilang maliit na laruan na nabili niya mula sa iba't ibang tindahan. Oo nga Nicole, hindi ko akalain na ganito pala kasaya ang maglipod sa bayan. Ang dami kong bagong nakita. Tugon ni Jessa, hindi pa rin mapigilan ang ngiti sa kanyang muka. Lalo na nung pumunta tayo sa mga laruan. Sobra akong natuwa noong napalalunan mo yung stuffed toy sa booth na yun. Dagdag ni Nicole na sabay naaalala ang kanilang saya habang naglalaro sa perya. Napahinto si Jessa. Tinitingnan ang stuffed toy na iyon. Isang maliit na oso na kulay rosas. Oo nga Nicole, hindi ko akalain na mananalo ako. Ang daming tao na nanonood. Pero dahil kasama kita, hindi ako natakot. Napansin ni Nicole ang reaksyon ni Jessa at ngumiti. Ikaw pa Jessa, hindi ka dapat matakot. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. At saka, nakita mo naman, ang daming humanga sa'yo kanina. Sa bawat tindahan na pinuntahan natin, halos lahat napapalingon sa ganda mo. Napayuko si Jessa. Naaalala ang mga tingin ng mga tao sa kanya habang naglalakad sila sa mga tindahan. Sa totoo lang Nicole, medyo kinakabahan ako noong una. Hindi ako sanay na tinitingnan ako ng ganun karaming tao. Pero dahil nandyan ka, nawala rin ang kaba ko kalaunan. Hinawakan ni Nicole ang kamay ni Jessa at hinila ito na bahagya. Huwag kang mag-alala Jessa. Alam mo ba, dapat proud ka sa sarili mo. Hindi lahat ay may ganyang kagandahan na kasing natural lang sa'yo. At laging matandaan, nandito ako para sa'yo. Ngumiti si Jessa, tinatanggap ang mga sinabi ni Nicole. Salamat Nicole, napakaswerte ko at ikaw ang kaibigan ko. Wala yun Jessa, basta next time, pupunta ulit tayo sa bayan ha. Marami pa tayong dapat tuklasin doon. Masiglang sagot ni Nicole, sabay halakhak. Sa kanilang paglalakad, hindi maikakaila ang saya at ligayang nadama ni Jessa. Ang araw na iyon ay hindi lamang puno ng bagong karanasan, kundi nagsilbing paalala na may mga tao sa kanyang paligid na handang sumuporta at protektahan siya. Habang papalapit sila sa kanilang baryo, dala ni Jessa ang ngiti na tila hindi na mabubura sa kanyang muka at ang pag-asa na marami pa siyang masayang araw na mararanasan kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Kinabukasan, habang abala si Jessa sa paglilinis ng sala at si Aling Celia naman
ay nagluluto ng tanghalian sa kusina, isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw mula sa kanilang gate. Nagkatinginan ng mag-ina, parehong nagtatanong sa kanilang mga mata kung sino kaya ang maagang bisita. "Anak, pakicheck nga kung sino yan," utos ni Aling Celia habang hinahalo ang sabaw ng nilulutong tinola. "Opo, Nay," mabilis na tugon ni Jessa habang pinupunasan ang kanyang kamay sa tuwalya at lumabas ng bahay patungo sa gate. Pagbukas niya ng gate, tumambad sa kanyang isang binata na may ordinaryong anyo. Hindi naman pangit, ngunit hindi rin kapansin-pansin. May dala itong maliit na bouquet ng bulaklak at tila nag-aalinlangan kung paano magsisimula. "Magandang umaga po," bati ng binata, bahagyang yumuko bilang paggalang. "Magandang umaga rin po. Ano po ang sadya ninyo?" tanong ni Jessa habang nagtataka kung ano ang kailangan ng lalaking ito sa kanila. Bago pa man sumagot ng binata, lumabas na rin si Aling Celia mula sa bahay, bitbit ng sandok at lumapit sa anak. "Sino ba yan, Jessa?" Magandang umaga rin po, Nay," sagot ng binata, halatang kinakabahan. "Ako po si Marco at gusto ko lang pong iparating na gusto ko pong manligaw sa anak nyo." Nagulat si Jessa at si Aling Celia sa sinabi ng binata. "Manligaw?" Sabay na tanong ng mag-ina, hindi makapaniwala sa narinig. "Opo," sagot ni Marco, tila nabuhayan ng loob. "Nakita ko po kasi si Jessa kahapon sa bayan at agad po akong humanga sa kanyang kagandahan. Kaya nagtanong-tanong po ako kung saan siya nakatira. At heto po ako ngayon, humihingi ng pahintulot na ligawan siya." Hindi nakapagsalita si Jessa sa gulat, kaya naman si Aling Celia na ang nagpa siyang papasukin muna ang binata upang makausap ng maayos. "Pasok ka muna, iho, at na mapag-usapan natin ito ng mabuti." Pumasok si Marco sa loob ng bahay at pinaupo nila ito sa sala. "Marco, bago ka manligaw, gusto muna naming malaman kung sino ka ba. Ang hirap naman kasi kung manliligaw ka na agad nang hindi ka pa namin kilala." Diretsong tanong ni Aling Celia habang tinitingnan ng mabuti ang binata. Napatingin si Marco kay Jessa, tila nag-aalala kung paano siya tatanggapin. "Ako po ay si Marco Villanueva. Anak po ko ni Mayor Villanueva sa bayan na ito." Nalaki ang mga mata ni Jessa at Aling Celia. "Anak ka ng mayor?" tanong ni Aling Celia, tila nagdududa pero hindi maitatanggi ang kumpiyansa ng binata. "Opo," sagot ni Marco, ngayon ay mas may kumpiyansa na. "At kung sakaling pumayag po kayo na ligawan ko po si Jessa, ay alam niyo na po kung saan ako matatagpuan." Nang marinig iyon, parang may nadamang kayabangan si Jessa sa tono ng binata. Parang ipinapakita nito na kaya niyang makuha ang anumang gusto niya dahil sa kanyang pinagmulan. Napatingin si Jessa sa kanyang ina na halatang naguguluhan din sa sitwasyon. Matapos ang ilang saglit ng tahimik na pag-uusap sa tingin, nagsalita na si Jessa. "Pasensya na po, Marco. Pero sa ngayon, hindi ko po kayang pagbigyan. Hindi pa po ako handa. At saka, hindi pa po tayo nagkakakilala na mabuti." Napangiti ng bahagya si Marco, parang hindi nasaktan sa pagtanggi. "Naiintindihan ko po, Jessa. Ngunit sana'y isipin niyo rin ang sinabi ko. Nandito lang ako at laging handang maghintay." Tumayo si Marco at nagpaalam na sa mag-ina. Habang palabas siya ng bahay, hindi pa rin nawala sa isipan ni Jessa ang kakaibang pakiramdam na iniwan ng binata. Na makaalis na si Marco, bumalik si Jessa sa kanyang ina na tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. "Ano ba yan, anak? Anak pa pala ng mayor. Pero tama ka, hindi pa natin siya kilala ng mabuti," sabi ni Aling Celia, halatang nalilito pa rin sa mga pangyayari. "Pero ano kaya ang sasabihin ng tatay mo pag nalaman niya to?" Nang dumating si Mang Lando mula sa pangingisda, agad na sinabi ni Jessa at Aling Celia ang buong pangyayari. Gulat na gulat din ang ama ni Jessa, ngunit agad ditong sinabi ang kanyang saloobin. "Ayoko pa munang magkanobyo ka, Jessa. Gusto kong siguraduhin mo na ang pipiliin mong lalaki ay yung mahal ka talaga, hindi dahil sa yaman o posisyon. Bata ka pa at marami pang pwedeng mangyari." Wika ni Mang Lando
habang seryoso nakatingin sa anak. Oo nga tay, hindi pa naman ako handa at gusto ko ring makilala na mabuti ang tao bago ako magdesisyon. Tugon ni Jessa, naramdamang suporta ng kanyang mga magulang. Nagtapos ang araw na iyon na puno ng pag-iisip si Jessa. Bagaman alam niyang may kakaibang kilig na dulot ng atensyon mula kay Marco, mas nangibabaw ang kanyang respeto sa sarili at sa mga prinsipyo ng kanyang pamilya. Mahalaga ang pagmamahal, ngunit higit na mahalaga ang makilala ang taong tunay na magmamahal sa kanya, hindi dahil sa kanyang itsura o sa yaman ng pamilya nito, kundi dahil sa tunay at wagas na damdamin. Sa bawat araw na lumilipas, tila naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Jessa ang biglaang pagdating ni Marco sa kanilang bahay. Halos tuwing umaga, lagi may iniiwang bulaklak o baong pagkain si Marco sa kanilang pintuan. Bagay na noong una ay labis na ikinagulat at ikinabahala ni Jessa. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang kaba ay napalitan ng isang uri ng paghangang hindi niya maipaliwanag. Naiisip ko lang, Nicole, ano kaya talaga ang gusto ni Marco? Bakit parang araw-araw na siyang nandito? Minsan tanong ni Jessa habang nagwawalis ng bakuran, pinagmamasdan ng isang maliit na bouquet ng mga rosas na iniwan ni Marco kaninang umaga. Natawa si Nicole habang nagdidilig ng mga halaman. Ano pa nga ba, Jessa? Malinaw na gusto ka niya. Grabe nga eh. Araw-araw na lang yata may pa-surprise. Kung ako sa'yo, susulitin ko na. Naku Nicole, hindi naman sa ganoon. Nire-respeto ko si Marco at ang kanyang mga effort. Pero alam mo naman ang mga magulang ko. Gusto nilang piliin ko ang lalaki dahil mahal ko talaga. Paliwanag ni Jessa, may halong kaba sa kanyang tinig. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nahulog ang loob ni Jessa kay Marco. Nagiging madalas ang kanilang mga pag-uusap, lalo na kapag wala ang mga magulang ni Jessa. Sa mga simpleng pag-uusap nila sa labas ng bahay, unti-unti niya nakilala si Marco bilang isang mabuting tao na may malasakit sa kanya. Napagtanto niya na hindi lamang pala ito mayaman, mayroon din itong pusong handang magpakumbaba at mag-effort para sa kanyang minamahal. Alam mo Marco, hindi ko akalaing magkakaroon ako ng kaibigang katulad mo. Minsang sinabi ni Jessa habang sila ay magkasama nakaupo sa isang mahabang bangko sa kanilang bakuran. Kaibigan? Sana ay higit pa doon, Jessa. Sagot ni Marco, may lambing sa kanyang boses. Hindi naman ako nagmamadali, pero gusto ko sanang malaman mo na seryoso ako sa'yo. Ngumiti si Jessa, bahagyang namumula ang pisngi. Salamat Marco. Alam ko naman at unti-unti natututo na rin ako magtiwala sa'yo. Ngunit sa kabila ng kanilang unti-unting nagiging matamis na pagtitinginan, hindi nakatakas sa mata ng mga mapanuring kapitbahay ang panliligaw ni Marco. Isang araw, habang abala si Jessa sa pag-aayos ng mga damit sa sampayan, narinig niya ang bulungan at tawanan ng ilang mga kapitbahay sa labas ng kanilang bakod. Aba, itong si Jessa ha, mukhang pera. Nakahanap ng mayamang binata, kaya todo asikaso. Sabi ng isang babaeng naglalakad sa kalye, sabay tingin sa bahay ni na Jessa. Oo nga, ginamit talagang kagandahan para makaakit. Wala na ba talagang ibang paraan para umasenso? Sabat naman ng isa pang naglalakad. Nanginginig sa galit si Jessa habang naririnig ang mga ito. Ngunit bago pa siya makapag-react, dumating si Nicole mula sa kabilang kalye. Dala ang isang basket ng mga gulay. Agad niyang narinig ang mga sinasabi ng mga babae at hindi napigilang magsalita. Ano ba kayo? Kung wala kayong masasabing maganda, tumahimik na lang kayo. Hindi niyo alam ang totoo, kaya huwag kayong basta-basta manghusga. Galit na sigaw ni Nicole habang hinaharap ang mga tsismosa. Bakit Nicole? Apektado ka? Sagot ng isa sa mga babae, tumatawa ng bahagya. Baka ikaw rin, gusto mo makajackpot ng mayaman no? Napasimangot si Nicole at mabilis na pinalayas ang mga babae. Mga inggitera lang kayo eh. Lumayas nga kayo rito. At huwag na kayo magpapakita ulit. Hindi kayo welcome dito kung puro masama ang iniisip nyo. Habang papalayo ang mga kapitbahay, lumapit si Nicole kay Jessa na noon ay nakatayo pa rin at hindi makapaniwala sa mga narinig. Huwag mo intindihin ang mga yun, Jessa. Mga inggit lang sila. Ang importante, alam mo ang totoo.
Salamat, Nicole. Sabi ni Jessa na halos naiiyak na. Nakakainis lang na pinipintasan nila ako. Nang ganon-ganon lang. Gayong wala naman akong ginagawang masama. Alam ko, at alam din ni Marco yan. Huwag kang mag-alala. Nandito ako at ang mga magulang mo para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Pag-aalala ni Nicole habang niyayakap si Jessa. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin si Marco sa kanyang mga pagbisita. Ngunit mas naging maingat si Jessa. Alam niyang kailangan niyang maging matalino sa mga susunod na hakbang, lalo pat hindi lahat ng tao sa kanilang paligid ay may magandang intensyon. At habang patuloy ang kanilang pagtitinginan, sinikap niyang manatiling matatag at hindi pababayaan ang kanyang mga prinsipyo sa kabila ng mga mapanirang salita ng iba. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting nabuo sa puso ni Jessa ang damdaming matagal na niyang iniiwasan. Hindi maikakaila ang masidhing effort na ipinapakita ni Marco sa kanyang panliligaw. Mula sa araw-araw na pagdalaw, mga munting sorpresa at higit sa lahat, ang pagiging mapagkumbaba at totoo sa kanyang intensyon. Dumating ang araw na hindi na kayang itago ni Jessa ang nararamdaman at napagpasyahan niya magbukas ng loob sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, may gusto po akong sabihin sa inyo. Sabi ni Jessa isang gabi habang nagsasalo-salo silang pamilya sa hapunan. May halong kaba ang kanyang boses, ngunit pinilit niya maging matatag. Nagkatinginan si Mang Lando at Aling Celia. Parehong may halong pag-aalala at pagtatanong sa kanilang mga mata. Ano yun, anak? Tanong ni Mang Lando, nakahinto ang sandok sa paghahalo ng ulam. Ano po kasi? Unti-unti ko na pong nararamdaman na nahuhulog ang loob ko kay Marco. Pag-amin ni Jessa na hindi na makatingin ng diretso sa kanyang mga magulang. Sandaling natahimik ang mesa at naramdaman ni Jessa ang bigat ng kanilang reaksyon. Ngunit bago pa man siya tuluyang mag-alala, narinig niya ang malumanay na boses ng kanyang ina. Anak, naasahan na rin namin ito. Nakikita namin kung gaano kaseryoso si Marco sa panliligaw sa iyo. Alam namin na hindi mo basta-basta susuklian ang damdamin ng isang tao kung hindi ka sigurado. Tumango si Mang Lando, pinipilit ng umiti sa kanyang anak. Alam namin na mahirap para sa iyo ang magdesisyon, Jessa. Pero gusto naming malaman mo na kung saan ka masaya, nandoon din ang suporta namin. Payag kami, basta't mahalin mo siya ng tapat at siguraduhin mong mahal ka rin niya ng totoo. Labis na naging pasasalamat ni Jessa sa kanyang mga magulang sa kanilang pangunawa. Sa kabila ng kanilang mga takot at pangamba, nandoon ang kanilang tiwala na pipiliin ni Jessa ang tamang tao para sa kanya. Ilang araw matapos ng pag-uusap na iyon, sa gitna ng isang tahimik na gabi, ay napagpasyahan ni Jessa na sagutin na si Marco. Tinawagan niya ito at inimbitahang pumunta sa kanilang bahay. Nang makarating si Marco, halata ang kaba sa kanyang muka. Ngunit kasabay nito ang kakaibang liwanag ng pag-asa sa kanyang mga mata. Marco, gusto ko lang malaman mo na matagal ko nang iniisip to. At ngayon, handa na ako magbigay ng sagot. Sabi ni Jessa halos pabulong habang magkatapat silang nakaupo sa mahabang bangko sa labas ng kanilang bahay. Napatingin si Marco kay Jessa, tila humihinga na malalim upang paghandaan ang anumang sasabihin nito. Ano yun, Jessa? Sana ang sagot mo ay tugma sa nararamdaman ko. Ngumiti si Jessa, tila natutunaw ang kaba sa kanyang puso. Marco, oo, gusto kitang maging nobyo. Halos hindi makapaniwala si Marco sa narinig. Agad siyang tumayo, iniangat si Jessa mula sa pagkakaupo at niyakap ito na mahigpit. Salamat, Jessa. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Sigaw ni Marco, hindi alintana kung marinig man sila ng iba. Naku Marco, baka magising ang mga kapitbahay. Tawa ni Jessa habang pinipilit na kumawala sa yakap ng binata. Pasensya na, Jessa. Pero sobrang saya ko. Hindi ko mapigilan. Sagot ni Marco na halos hindi na mawala ang ngiti sa kanyang mukha. Mula noong naging magkasintahan sila, mas lalo pang ipinakita ni Marco ang kanyang pagmamahal kay Jessa. Araw-araw, patuloy siya nagpapakita ng effort na parang sa bawat araw ay muling nanliligaw. Isang gabi,
Habang magkasama silang naglalakad sa ilalim ng mga bituin, sinabi ni Marco ang isang bagay na lalong nagpatibay sa kanilang relasyon. Alam mo, Jessa, noong una kitang nakita sa bayan, nahulog agad ang loob ko sa'yo dahil sa kagandahan mo. Pero habang nakikilala kita ng lubusan, lalo pang tumibay ang nararamdaman ko, hindi lang dahil sa maganda ka, kundi dahil sa sipag at dedikasyon mo sa pamilya mo. Iyon ang pinakahinahangaan ko sa'yo. Napahinto si Jessa sa paglalakad. Tinitigan si Marco sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan. Salamat, Marco. Hindi ko akalaing may makakapansin ng ganoon sa akin. Pero sa'yo, nakita ko rin kung gaano kakabuting tao. Hindi ako nagkamali sa pagsagot sa'yo. Mula noon, lalo pang tumibay ang relasyon ni Jessa at Marco. Ang mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay ay naging bahagi ng kanilang kwento. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo lamang nilang napapatunayan ang tunay na pagmamahal nila sa isa't isa. Habang lumilipas sa mga taon, lalong tumibay ang relasyon ni Jessa at Marco sa kabila ng mga pagsubok at mga tsismis na patuloy pa ring lumalaganap sa kanilang maliit na baryo. Hindi na iyon pinapansin ng dalawa. Ang mas mahalaga sa kanila ay ang pagmamahalan nila at ang suporta ng kanilang pamilya. Lalo na ang mga magulang ni Marco na natutunang tanggapin si Jessa at ang simpleng pamumuhay ng kanyang pamilya. Isang gabi, pagkatapos ng isang masayang hapunan, kasama ang mga magulang ni Marco, naglalakad silang dalawa pa uwi. Hawak-hawak ni Marco ang kamay ni Jessa habang tinatahak nila ang malubak na daan papunta sa bahay ng dalaga. Alam mo, Jessa, sabi ni Marco habang tinitigan ang mga bituin sa langit. Wala akong ibang hinihiling, kundi ang makita ka masaya. Kahit ano pa ang sabihin ng mga tao, ikaw lang ang mahalaga sa akin. Ngumiti si Jessa, ramdam ang init ng pagmamahal ni Marco. Salamat, Marco. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na ikaw ang kasama ko. Lahat ng pinagdaanan natin, lahat ng pagsubok, mas pinagtibay lang ang pagmamahalan natin. Sa bawat araw, masaya rin si Nicole na nakikitang masaya ang kanyang kaibigan. Madalas siyang isinasama ni Marco at Jessa sa kanilang mga gala sa bayan, kung saan ang tatlo ay masaya at walang pakialam sa mga chismis na patuloy na kumakalat. Para kay Nicole, sapat na makita niya masaya si Jessa at mapagkakatiwalaan si Marco. Subalit, sa kabila ng masayang relasyon ni Jessa at Marco, isang tao ang hindi natutuwa, si Andrea. Siya ang kababata ni Marco at mula pagkabata, pinangarap na niyang maging asawa ito. Ipinagkasundo sila noon ng kanilang mga magulang, ngunit nang lumaki sila, nilinaw ni Marco sa kanyang mga magulang na hindi siya nakakaramdam ng anumang romantikong damdamin para kay Andrea. Naintindihan naman ng mga magulang ni Marco ang kanyang nararamdaman at ipiniliwanag na ang kasunduan noon ay hindi seryoso, isang biro lamang ng mga matatanda. Ngunit para kay Andrea, ang kasunduang iyon ay totoo. Lumaki siya na iniisip na si Marco ang magiging katuwang niya sa buhay. Kaya't na malaman niya may kasintahan na si Marco at ito ay si Jessa, isang simpleng dalaga mula sa probinsya, hindi niya mapigilang magalit at masaktan. Isang araw, habang naglalakad si Jessa papunta sa pamilihan, biglang lumitaw si Andrea mula sa isang tindahan. "Oh, nandito ka na naman," sabi ni Andrea na may halong pang-iinsulto sa kanyang boses. "Nagpapapansin na naman sa bayan? Mukhang nasasanay ka na sa buhay na hindi naman talaga para sa'yo." Napahinto si Jessa, nagulat sa biglaang pagharap ni Andrea. Ngunit pinilit niya magpakalma at ngumiti. "Magandang araw, Andrea. Wala akong masamang intensyon. Namimili lang ako para sa pamilya ko." Nagpatuloy si Andrea, hindi alintana ang pakiusap ni Jessa. "Hindi mo ba naiisip na ang mga taong kagaya mo ay hindi dapat nagpapakaambisosya? Hindi mo kilala ang mundo ni Marco. Hindi ka nababagay sa kanya." Sa mga sandaling iyon, masakit para kay Jessa ang mga sinabi ni Andrea, ngunit pinilit niyang huwag magpatinag. "Alam ko magkaiba kami ni Marco, Andrea. Pero ang pagmamahalan namin ay totoo at wala akong balak gamitin ng kahit ano sa kanya. Mahal ko siya at mahal niya ako. Sana respetuhin mo yun." Napangiti ng malamig si Andrea, tila hindi tinatablan ng mga salita ni Jessa. "Tingnan na lang natin
kung hanggang saan ka makakarating, Jessa. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa pagmamahal. Matapos ang sagutan nilang iyon, umalis si Andrea na may halong yabang at galit sa kanyang muka. Naiwang nakatayo si Jessa, nakaramdam ng lungkot, ngunit hindi siya nawalan ng loob. Alam niyang kailangan maging matatag siya, lalo na para kay Marco. Na makauwi siya, ikinuwento niya kay Nicole ang nangyari. "Hayaan mo na yan si Andrea," sabi ni Nicole habang tinatapik ang balikat ni Jessa. "Inggit lang yan. Alam niyang hindi siya ang mahal ni Marco, kaya ganyan siya. Pero ang importante, alam ni Marco ang totoo at nandito kami para sa'yo." Nang malaman ni Marco ang tungkol sa insidente, agad siya nagpunta kay Andrea upang kausapin ito. "Andrea, alam ko matagal mo na akong kilala at alam ko rin kung anong nararamdaman mo. Pero mahal ko si Jessa at wala akong balak na saktan siya. Kung talagang kaibigan mo ko, sana ay suportahan mo ang desisyon ko." Ngunit sa halip na umayon, lalo pang nagalit si Andrea. "Marco, ang tagal kitang hinintay. Bakit mo ko tinanggihan para sa isang simpleng babae na kagaya ni Jessa? Hindi mo ba naiisip kung gaano kalaki ang mawawala sa'yo kapag siya ang pinili mo?" "Mawawala sa akin ang lahat kung hindi ko pipiliin ang taong mahal ko," sagot ni Marco na may buong loob. "Hindi pera o posisyon ang nagpapaligaya sa akin, kundi ang pagmamahal ko kay Jessa. Sana maintindihan mo." Labis ang sama ng loob ni Andrea, ngunit sa mga sandaling iyon, nakuha ni Marco ang desisyon na alam niyang tama. Binalikan niya si Jessa at muling ipinakita sa kanya na handa siyang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan, kahit pa sino ang maging kalaban nila. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Jessa na baliwalain ang masasamang sinasabi ng iba. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pagmamahal ni Marco at ang suporta ng kanilang mga pamilya at kaibigan, lalo na si Nicole. Alam niyang mahaba pa ang kanilang lakbayin, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng iyon basta't kasama niya ang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ilang taon na lumipas at sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang hinarap, ang pagmamahalan nina Jessa at Marco ay lalong tumibay. Kaya't hindi na ikinagulat ni Jessa ng isang gabi habang sila ay magkasamang naglalakad sa ilalim ng mga bituin, bigla ang huminto si Marco, lumuhod sa kanyang harapan at may kinuha mula sa kanyang bulsa. "Jessa," sabi ni Marco, kitang-kita ang sinseridad sa kanyang mga mata habang iniabot ang isang maliit na kahon kay Jessa. Nang buksan ito, tumambad sa kanya ang isang simple ngunit napakagandang singsing. "Wala na akong ibang hiling kundi ang makasama ka habang buhay. Will you marry me?" Napaiyak si Jessa sa tuwa, halos hindi makapaniwala na dumating na ang pinapangarap niyang sandali. "Oo Marco, oo! Pakakasalan kita!" Walang alinlangan ang kanyang tugon habang niyakap ni si Marco na mahigpit. Pagkatapos ng proposal na iyon, agad nilang sinabi sa kanilang mga magulang ang balita. Masayang-masaya si Mang Lando at Aling Celia para sa kanilang anak. "Masaya kami para sa iyo, anak," sabi ni Mang Lando habang pinipigil ang sariling mapaluha. "Matagal na naming alam na darating din ang araw na ito. Napakabuting tao ni Marco at alam naming magiging masaya ka sa piling niya." Niyakap ni Jessa ang kanyang mga magulang. "Salamat po, Nay, Tay. Hindi ko mararating ito kung hindi dahil sa inyo." Naging simple lang ang kasal ni Jessa at Marco, gaya ng gusto nilang dalawa. Isang tahimik na seremonya sa loob ng isang maliit na simbahan sa kanilang baryo, kasama ang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Sa loob ng simbahan, si Jessa ay naglalakad sa gitna ng aisle, suot ang isang simpleng puting damit na hiniram lang mula sa isang kaibigan. Ngunit kahit na simple ang kasuotan, hindi maikakaila ang kanyang kagandahan. Ang kanyang ngiti ay tila kumikislap kasabay ng bawat hakbang niya patungo kay Marco. Habang naglalakad si Jessa patungo kay Marco, kitang-kita sa mukha ng binata ang kasiyahan. "Ang ganda mo, Jessa," bulong ni Marco na magkatabi na sila sa altar. "Salamat, Marco," tugon ni Jessa habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito kasaya ngayon." Nang umabot sa bahagi ng seremonya kung saan kailangan nila magsumpaan ng kanilang mga pangako, muling humawak si Marco sa kamay ni Jessa. "Jessa,
Ipinapangako ko na mamahalin kita habang buhay. Ano man ang dumating sa atin, lagi kong pipiliin na ikaw ang makasama. Marco, sagot ni Jessa na halos hindi mapigilan ang kanyang mga luha. Ipinapangako ko na aalagaan kita at magiging katuwang mo sa lahat ng bagay. Sa hirap at ginhawa, nandito ako para sa iyo. Matapos ang seremonya, isang simpleng salo-salo ang ginanap sa bakuran ng bahay ni na Jessa, na puno ng tawanan, saya at pagbati ang kanilang tahanan. Si Nicole, bilang matalik na kaibigan ni Jessa, ay masayang masaya rin para sa bagong mag-asawa. Finally, Jessa, nandito na tayo. Nakikita kong talagang masaya ka at wala na akong ibang mahihiling pa para sa'yo. Oo, Nicole, sobrang saya ko ngayon. Sagot ni Jessa na hindi pa rin mapigilang umiti. Subalit, sa kabila ng masayang kasalan, may isang tao na labis na nasaktan, si Andrea. Hindi siya inimbita sa kasal dahil sa takot na magwala ito at sirain ang espesyal na araw ni Jessa at Marco. Sa kabila nito, ramdam pa rin ni Jessa ang selos at galit ni Andrea. Ngunit hindi niya ito hinayaan na makasira sa kanilang kasiyahan. Nang matapos na ang kasal at magsama na sina Jessa at Marco sa iisang bahay, naramdaman ni Jessa ang tunay na kahulugan ng pagiging masaya. Kasama niya ang taong mahal niya at alam niyang kahit ano man ang dumating na pagsubok, kakayanin nila ito na magkasama. Marco, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kung gaano kita kamahal, sabi ni Jessa isang gabi habang magkatabi silang nakahiga sa kanilang kama. Huwag mong alalahanin, Jessa, tugon ni Marco sabay haplos sa buhok ng kanyang asawa. Basta't nandito ka sa tabi ko, alam ko na mahal mo ko. Wala nang masihigit pa roon. At sa mga sandaling iyon, natutunan ni Jessa na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman o sa estado sa buhay, kundi sa tibay ng damdamin at sa kakayahang harapin ang lahat ng pagsubok na magkasama. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang pagmamahalan ni na Marco at Jessa. Masaya silang namumuhay sa kanilang tahimik na tahanan at lalong naging masaya ang kanilang pagsasama nang malaman nilang magkakaroon na sila ng anak. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa kanilang maliit na kusina, hindi mapigilan ni Jessa ang magkwento tungkol sa kanyang nararamdamang kakaiba. Marco, alam mo ba? Parang may kakaiba akong nararamdaman nitong mga nakaraang araw. Bungad ni Jessa habang inilalagay ang tasa ng kape sa mesa. Ano yan, Jessa? May masakit ba sa'yo? Dapat siguro magpatingin tayo agad sa doktor. Sagot ni Marco, agad na nag-aalala. Ngumiti si Jessa at hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Hindi, Marco. Kakaiba. Pero maganda. Parang malakas ang kutob ko. Nabuntis ako. Hindi makapaniwala sa narinig si Marco. Totoo ba yan, Jessa? Buntis ka? Tara, magpatingin tayo sa doktor ngayon din para makasiguro. Nagmamadaling tugon ni Marco, hindi maitago ang kanyang excitement. Sa klinika, matapos ang inang pagsusuri, kinumpirma ng doktor ang magandang balita. Congratulations, Mr. and Mrs. Villanueva. Magiging magulang na kayo. Halos mapaluha si Marco sa saya. Salamat po, Dok. Hindi niya mapigilang yakapin si Jessa na mahigpit, na puno rin ng saya at tuwa. Jessa, magiging tatay na ako. At ikaw, magiging nanay ka na. Ngunit kasabay ng balitang ito, ang pagkakaroon ng mas mataas na pag-aalala ni Marco para sa kaligtasan ni Jessa. Jessa, mula ngayon, hindi ka na pwedeng magpagod. Ako na ang bahala sa lahat. Magpapadala ako ng driver na maghahatid at susundo sa'yo kahit saan ka pumunta. Huwag ka na masyadong lalabas, okay? Ngumiti si Jessa, pero alam niyang mahirap para sa kanya ang manatili sa bahay nang walang ginagawa. Marco, alam kong nag-aalala ka, pero hindi ako sanay na walang ginagawa. Gusto ko pa rin magluto at mamili ng pagkain natin sa palengke. Masaya ako kapag ginagawa ko yun. Bagaman nag-aalala, sinubukan ni Marco na magtiwala sa desisyon ni Jessa. Sige, Jessa, pero promise mo sa akin na mag-iingat ka, ha? Kung pwede lang, iwasan mo na rin na maglakad na malayo.
Gamitin mo ang kotse at laging may driver na kasama. Opo, mahal ko. Promise. Sagot ni Jessa na hinalikan ng noon ni Marco. Subalit, ang mga pangkaraniwang paglabas ni Jessa sa bayan ay hindi nakaligtas sa mapanibugho at mapanirang mata ni Andrea. Nakikita niya si Jessa na patuloy na namimili, masaya at maaliwala sa muka, bagay na lalong nagpapalalim ng galit at inggit sa kanyang puso. Para kay Andrea, ang buhay ni Jessa ay buhay na dapat na kanya. Ang buhay na matagal na niyang pinapangarap kasama si Marco. Hindi nagtagal, nakaisip si Andrea ng isang malupit na plano. Dahil sa tindi ng kanyang selos at galit, nag-hire siya ng ilang tauhan upang sirain ang brake ng kotse ni Jessa. Alam niyang delikado ito, ngunit sa kanyang isip, ito ang tanging paraan upang maghiganti at mabawi ang buhay na inaasam niya. Isang umaga, habang papunta si Jessa sa bayan kasama ang kanyang driver, hindi nila alam na may masamang nangyari sa kanilang sasakyan. Habang binabaybay nila ang kalsada pababa ng isang matarik na burol, biglang nawalan ng kontrol ang sasakyan. Sinubukan ng driver na ihinto ang kotse, ngunit sira na ang preno. Sumisigaw si Jessa, pero bago pa man nila maisip kung ano ang gagawin, bumangga ang sasakyan sa isang puno na nagdulot ng matinding pinsala. Ang driver ay agad na pumanaw sa aksidente, habang si Jessa, bagaman nabuhay, ay nawalan ng malay. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital, ngunit ang balitang natanggap ni Marco mula sa mga doktor ay labis na nakapagpabigat ng kanyang puso. Mr. Villanueva, comatose po ang asawa ninyo. Hindi namin matiyak kung kailan siya magigising o kung gigising pa siya. Maingat na sabi ng doktor habang hawak ni Marco ang kamay ni Jessa na nakahiga sa kama. Walang malay. Halos bumagsak si Marco sa narinig. Jessa, mahal ko. Please, gumising ka. Bulong niya habang dinadamdam ang bawat sandali ng pagkawala ng kanyang asawa. Ang dati niyang mga pangarap at plano kasama si Jessa ay tila nawasak sa isang iglap. Habang nakatanaw siya kay Jessa, umaasa at nananalangin na sana ay magising na ito, alam niyang hindi niya basta-basta susukuan ito. Ngunit sa kabila ng kanyang kalungkutan, hindi maikakaila ang pangamba sa kanyang puso. Ang pangamba na baka hindi na muling bumalik ang dati niyang mahal na asawa. Ang mga araw na lumipas matapos makomatose si Jessa ay punong-puno ng kaba at lungkot para sa mga mahal niya sa buhay. Araw-araw, binibisita siya ni Marco kasama ang kanyang mga magulang at si Nicole. Sa kabila ng kawalang katiyakan, hindi nawawala ang kanilang pag-asa. Mr. Villanueva, sabi ng doktor isang araw habang magkaharap sila ni Marco sa silid ng ospital. Bagaman comatose si Jessa, ipinapayo ko na patuloy ninyo siyang kausapin. Ipinakita ng ilang pag-aaral na nakakatulong ito para sa mga pasyente na magising. Maaaring naririnig pa rin niya kayo. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Marco. Pilit na hinahanapan ng pag-asa ang mga salita ng doktor. Salamat, Dok. Gagawin namin ang lahat na makakaya namin. Pagkalabas ng doktor, lumapit si Marco sa tabi ng kama ni Jessa. Hawak-hawak ang malamig niyang kamay. Jessa, mahal ko. Mahinang bulong ni Marco, pilit na pinipigil ang kanyang mga luha. Alam kong naririnig mo ko. Alam kong malakas ka. Nandito lang kami. Hinihintay ka na namin. Sa loob ng katahimikan ng kanyang isip, naririnig ni Jessa ang bawat salita ni Marco. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang magsabi ng, "Oo, naririnig kita." Ngunit hindi niya magawang kumilos. Makalipas ang ilang linggo, isang araw ay dumating si Nicole, dala ang mga kwento mula sa labas. Jessa, alam mo ba, ang saya-saya ko ngayon. May nobyo na ako. Ani Nicole, habang nakaupo sa gilid ng kama ng kanyang kaibigan. Hawak-hawak ang kamay nito. Alam ko matutuwa ka para sa akin. Luis ang pangalan niya at sobrang bait niya, Jessa. Sana magising ka na para makilala mo siya. Habang patuloy si Nicole sa pagkakwento, naramdaman ni Jessa ang matinding lungkot. Gusto niyang makita si Nicole, parinig ang buong kwento at makasama siya tulad ng dati. Pero hindi niya magawa. Lumipas pang ilang buwan at sa bawat pagbisita ni Marco at ng mga magulang ni Jessa,
laging binubuhay ang mga alaala at plano nila noon. Isang araw, dumating ang pinakamasakit na sandali para kay Jessa. Nanganak siya nang wala siyang kamalay-malay. Sa isang hapon na puno ng emosyon, dumating si Marco sa ospital kasama ang isang maliit na sanggol na nakabalot sa malambot na kumot. Lumapit siya kay Jessa, inilapit ang bata sa kanyang muka. "Jessa, mahal. Ito si Angelica, anak natin. May kasama naming hihintayin ang paggising mo." Bulong ni Marco habang pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. "Hindi mo man siya nasilayan ngayon, pero alam kong nararamdaman mo siya." Gustong umiyak ni Jessa. Gustong ipikit ang kanyang mga mata at muling buksan para makita ang kanilang anak. Ramdam niya ang bawat hikbi ni Marco, ang bawat tapik ng kanyang mga magulang, ngunit nanatiling nakabilanggo ang kanyang katawan sa kawalan ng walay. Sa mga sumunod na araw, laging binabalik-balikan ni Marco si Jessa at laging kasama ang maliit na si Angelica. "Mahal ko," sabi ni Marco isang umaga habang nagpapalitan ng mga kwento ang kanilang anak at si Jessa kahit walang sagot. "Naghihintay kami ni Angelica. Kahit gaano katagal, nandito kami para sa'yo. Magbalik ka lang sa amin." Sa loob ng walang hanggang dilim, sa ilalim ng pagkabalisa at pagkadismaya, isang bagay lamang ang alam ni Jessa. Kailangan niyang bumalik. Para kay Marco, para kay Angelica, ngunit kailan? Kailan siya muling makakawala sa hawla ng kawalan ng malay? Isang araw, sa isang tahimik na hapon, dumating si Andrea sa ospital kung saan naroon si Jessa. Alam niyang comatose ang dalaga, kahit walang pag-aalinlangan siyang pumasok sa silid. Nang makitang walang ibang tao sa loob, lumapit siya kay Jessa. Ang mga mata ay puno ng puot at galit. "Jessa," bulong ni Andrea habang pinagmamasdan ang walang malay ng katawan ni Jessa. "Akala mo ba makakawala ka sa akin? Lahat ng ito ay plano ko. Ako ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon." Walang magawa si Jessa kundi makinig sa bawat salita ni Andrea. Ramdam niya ang takot na bumabalot sa kanyang puso, ngunit hindi niya mapilitang gumalaw o magpakita ng anumang reaksyon. "Si Marco, hindi siya para sa'yo. Dapat sa akin siya napunta." Patuloy ni Andrea na ang boses ay puno ng determinasyon. "Ngayon, unti-unti ko na pinaplano kung paano ko siya maaagaw sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan ang anak mo. Basta't ikaw ang mawawala sa eksena." Lalo pa nadagdagan ang takot ni Jessa. Gustong sumigaw, gustong lumaban, pero naroon pa rin ang bigat na pumipigil sa kanya. Ngunit sa kabila ng takot, isang bagay ang bumangon sa kanyang kalooban. Ang matinding pangangailangan na bumalik sa kanyang pamilya, lalo na para kay Angelica. Matapos ang pagbisitang iyon, hindi na muling bumalik si Andrea. Ngunit ang mga salita niya ay nanatili sa isipan ni Jessa. Nagpapaalala ng panganib na nakaambang sa kanilang buhay. Patuloy na bumisita si Marco araw-araw. Dala si Angelica na ngayon ay unti-unti nang nakakapagsalita. "Mami, Mami!" sabi ni Angelica isang araw habang inilalagay ni Marco ang kamay ng bata sa kamay ni Jessa. "Daddy says I'm going to school soon, Mami. I wish you could come with me." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Jessa ang malalim na lungkot. Hindi niya alam kung gaano nakatagal mula na mawalan siya ng malay. Ngunit sa mga boses at kwento ni Marco at Angelica, alam niyang maraming panahon na ang lumipas. Unti-unti na siyang nakaramdam ng pagkatalo, ng pagsuko. Ngunit sa pagkakataong iyon, sa tinig ni Angelica na puno ng inosente at masiglang pag-asa, may kung anong nabuhay muli sa loob ni Jessa. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang bumalik para sa kanyang anak, para kay Marco, at para protektahan sila mula kay Andrea. Sa bawat oras, sa bawat araw, pinilit ni Jessa na magpumiglas mula sa kawalan ng malay. Pilit niyang pinapalakas ang kanyang sarili kahit na tila walang kasiguraduhan ang kanyang pakikibaka. Hanggang sa isang hapon, matapos marinig ang malambing na boses ni Angelica na nagsasabing, "Mommy, I wish you would wake up before I go to school." Isang matinding sigaw ang bumulusok mula sa kailaliman ng kanyang puso. At sa wakas, naramdaman niya ang isang maliit na liwanag na tila bumabalot sa kanyang pagkatao.
Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Nakakaramdam siya ng pagkapagod, ngunit naroon din ang matinding kagustuhan na muling makita ang kanyang pamilya. Nang imulat ni Jessa ang kanyang mga mata, ang unang tanaw niya ay ang puting kisame ng ospital. Tahimik, ngunit puno ng bagong pag-asa. Dahan-dahang iniangat ni Jessa ang kanyang kamay, na dati ay tila mabigat na bakal, ngunit ngayon ay unti-unti nang nakakausad. Sa wakas, gumising si Jessa. Nakabalik mula sa mahabang pakikibaka sa pagitan ng kamalayan at kawalan. Alam niyang marami pa siyang haharapin, ngunit sa pagkakataong iyon, ang mahalaga ay narito na siya at may pagkakataon pang mabuhay muli kasama ang mga mahal niya. Ngunit sa kanyang paggising, alam din niya na isang mas malaking laban ang haharapin niya laban kay Andrea, na kailangan pigilan upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Naging mabilis ang pangyayari matapos mapansin ng mga doktor ang unang paggalaw ni Jessa. Agad na nagkagulo sa ospital. Tila ba isang milagro ang kanilang nasaksihan. Isang babae ang 5 taon na nakalugmok sa koma. Ngayon ay muli nagkakaroon ng kamalayan. Agad lang tinawagan ng mga doktor si Marco at halos tumalon sa kaba at saya ang puso ni Marco habang sinasagot ang tawag. "Good day, sir. Gising na po si Mrs. Villanueva," sabi ng doktor at halos mabitawan ni Marco ang telepono sa kanyang narinig. "Jessa! Gising na si Jessa!" Halos isigaw ni Marco habang mabilis na inihanda si Angelica upang magmadali silang pumunta sa ospital. Walang inaksayang oras si Marco. Kahit ng kanyang mga luha ay hindi na napigilan habang isinasakay si Angelica sa kotse. Pagdating nila sa ospital, tumakbo agad si Marco papunta sa silid ni Jessa. Dala-dala si Angelica na ngayon ay tila hindi paganap na naiintindihan ang nangyayari. Nang makita ni Marco si Jessa na muling gising at may kamalayan, bumuhos ang lahat ng emosyon na matagal niyang pinipigil. "Jessa, mahal ko! Gising ka na!" sabi ni Marco, lumuluhang nilapit ng kanyang asawa. Si Angelica naman, tila natutulala pa rin habang pinagmamasdan ng ina na ngayon lang niya nasilayan ng gising. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marco upang ipakilala si Angelica kay Jessa, agad siyang pinutol ni Jessa. "Marco, kilala ko siya," sabi ni Jessa, ang boses niya ay mahina pero malinaw. "Siya si Angelica, anak natin." Nanlaki ang mga mata ni Marco sa narinig, halos hindi makapaniwala. Paano? Paano mo nalaman, Jessa?" Ngumiti si Jessa, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga alaala ng 5 taong pakikinig sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. "Naririnig ko kayong lahat, ang bawat kwento, ang bawat bulong. Narinig ko nang pinangalanan mo siya, Angelica." Nang marinig ito ni Marco, halos bumuhos ang kanyang mga luha. "Mahal ko, hindi ko alam kung gaano ka nagtiis sa loob ng 5 taon. Pero nandito ka na ngayon. Nandito na tayo ulit." Muling bumukas ang pinto at pumasok ang mga magulang ni Jessa kasama si Nicole. Lahat sila ay nagtatanong kung kumusta na si Jessa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng halong saya at gulat sa pagagising nito. "Gising ka na ulit, anak!" Halos sabay-sabay na sigaw ng mga magulang ni Jessa. Sabay lapit at yakap sa kanya. Ngunit bago pa man magpatuloy ang emosyonal na tagpo, tinanong ni Jessa si Nicole. "Nicole, kamusta na kayo ni Luis?" Napahinto si Nicole, halos hindi makapaniwala. "Jessa, paano mo nalaman? Akala ko comatose ka." Ngumiti muli si Jessa, pilit na pinapalakas ang kanyang katawan. "Narinig ko rin yun. Lahat ng sinabi mo, Nicole, habang ako'y nasa coma. Narinig ko lahat ng kwento mo tungkol kay Luis. Alam ko." Halos mapaiyak si Nicole sa tuwa at gulat. "Jessa, hindi ko alam kung anong sasabihin. Napakagaling mo. Napakalakas mo." Pero biglang naging seryoso ang mukha ni Jessa. "Pero may isa pang narinig ako na kailangan niyong malaman," sabi niya, nag-aalangan ngunit determinado. "Si Andrea, siya ang dahilan kung bakit nangyari ang aksidente. Umamin siya noong bumisita siya sa akin habang comatose ako. Siya ang may kasalanan."
Lahat ng tao sa silid ay nagulat sa sinabi ni Jessa. Mabilis na kumilos si Marco upang ipaalam sa mga opisyal ang mga bagong impormasyon. Ang mga pulis na dating walang sapat na lead ay muling sinimulan ang investigasyon sa aksidente. Nagimit sa ito para madakip si Andrea na noong unay nagpupumulit na wala siyang kinalaman sa aksidente. Wala akong kasalanan! Hindi ko ginawa yun! Paulit-ulit na sigaw ni Andrea habang pinapasok siya ng mga pulis sa selda. Ngunit ang testimonya ni Jessa at ang mga bagong ebidensya ang nagbigay ng katotohanan na kailangan upang maipakulong siya. Habang natatapos ang araw, natutunan ni Jessa na ang pagmamahal at lakas ng loob ay palagi mananaig kahit na sa pinakamadilim na mga oras. Ngayon, kasama niya ang kanyang pamilya, handa na siyang harapin ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa at pag-ibig.